So okay mga ka-wireman, welcome back again to my YouTube channel. Ayun guys, ito yung part po natin. In last video natin ay nagka-assemble tayo ng paano mag-setup ng isang motor pump na naka-manual siya. Kung paano tubuan natin yung ating motor pump. Ngayon naman guys, ay paano natin gagawin na automatic at manual yung ating pump. Dati ang ginawa lang natin ay manual lang siya mga ka-wireman. Ngayon naman ay gagawin natin yung automatic. So ito yung switch natin na ating gagamitin mga ka-wireman. Ito yung tinatawag na selector switch. Pwede sa auto, pwede sa handle, yung manual. So dalawang lang position, yung gitna, off yung gitna. Ito naman yung sa kabila, yung hand. So kung mapapansin nyo dito sa ating likuran, dalawang normally open yan. Magkahiwalay yan mga ka-wireman. Depende sa kanyang off lang. So yan, ito yung kanyang terminal. 3 and 4 lang siya. Bali, dalawa yan. Ang gagamit din tayo ng isang float switch na tinatawag mga ka-wireman. So meron siyang pabigat. Ito naman yung gagawin dun sa ating pagtubig o ng tubig o puno na yung tubig. Ito yung gagalaw para umandan ng automatic yung ating motor. So ang laman naman nitong float switch na to ay ganito. Yung tinatawag na limit switch. So kung mapapansin nyo, may tatlong terminal yan. Isang normally closed, saka normally open. Depende sa gagamitin mo. Ito naman yung pinaka-common nya. So dito mayroon siyang tatlo. Isang common, dalawang wire na normally open, saka normally closed. Pero ang gagamitin natin ay yung normally open. Para pag nag-trigger siya na ganyan, magko-close yung ating normally open. So, meron siyang bulitas na nakalagay dito sa loob ng ating float switch. So, meron tayo dito simpleng wiring lang natin mga kawaran. Diagram ko lang natin. So, ito na yung pinaka-symbol ng ating 3 position. Off, saka yung auto at saka yung manual. 1, 2, 3. So, ito yung terminal niya. So, ito. Ngayon naman, dito sa ating diagram ay konting na lang siya. Simple lang naman. Halimbawa galing sa breaker, line 1 at line 2. Yung line 1 natin ay pupunta dito sa ating 3 and 4. Dito ka pupunta sa 3, tapos may jumper siya para malagyan niya supply yung ating switch. So bali ganyan lang mga ka-wireman. Ang susunod naman yung ito, papunta naman dito sa ating float switch na tinatawag. Ang unang gagawin mo ay pupunta ka dito sa pinaka-common. Halimbawa itong itim ang pinaka-common, ilalagay natin dito sa unang terminal natin. So yan. Bale, kukunin lang natin yung normally open. Ito na yung pinaka-motor natin Yung normally open pupunta sa isang leads ng ating motor. Yan. Pag manual naman gagamitin mo, ito rin, kukuha ka rin dyan, mag-splice ka lang dito, kukonect siya, pwede ka naman dito mag-connect dito sa terminal ng ating isang switch, yung pinaka-manual nya. So yung yung motor natin, siyempre ito na yung pinaka-line 2, diretso na dito sa ating MCB, pinaka-line 2 nya sa load side. So dito naman yung ating line side natin papunta sa main breaker natin halimbawa. So ganyan ang position niya mga ka-wireman. So ganyan, depende sa gagamitin mo. Pag ganyan, puno. Pag nakaganyan siya, empty. Ibig sabihin, under na yung motor mo. So ganyan lang mga ka-wireman. So ngayon pupunta tayo dun sa motor at ikakabit natin tong switch na to, selector switch, saka itong ating float switch. So samahan niyo ako mga ka-wireman. Go! So ito yung motor natin mga ka-wireman. Ito yung lalagyan natin ng automatic at manual switch. So ito, punta doon sa may tangke natin. Yan. So ito yung float switch natin. Ito.
lalagay natin sa loob nito. Inuna ko lang itong install. So ayan na guys, umpisa na natin ang ating pagwawiring. So ito yung ano natin, oh. Ito yung manual, auto natin. So dito sa baba, ito yung load natin. Ito yung galing ng ating motor. So ito yung line 1 ng motor natin. Tapos dito naman yung ating switch. So naka-jumper na siya mga ka-wireman, ha. So naka-jumper na siya. So ilalagay natin dito sa box. So ito, pupunta sa line 1 ng ating breaker. So yan. Ito yung line 1 natin, punta dito sa switch. Naka-jumper siya para ma-supply niya itong isa. Ang susunod naman natin gagawin na yung kanyang common, yung papunta sa float switch natin. Ito yung galing ng float switch natin. So ito yung common natin. Common. Lalagay natin dito sa auto. So auto natin lalagay. Lagyan lang natin ng ganyan, no? So, meron na tayong auto para sa ating float switch. Ngayon naman, ang susunod natin gagawin ay ito. Yung galing ng motor. So, papalitin natin ito. Yung naka-line 1 na motor. Ano ng common. Kukunin natin yung galing din ng float switch na normally open. So yan. Pagsasamahin natin, galing ng motor, galing ng float switch. So dito natin lagay. So pagsamahin natin yung galing ng motor, so ayan, kasama na sila. Tapos naman yung ating manual. Yung manual natin, lalagyan natin ng wire. Lalagyan natin dito sa manual. So, kanya ang forma niya. Isot natin dito. Isama natin dito yung normally open. So, bali tatlo lang sila. Tapos yung galing ng motor, line 2, diretso na tayo dito sa ating breaker. So okay mga ka-wireman, testing tayo ha.
Ito, breaker natin, on natin. Naka-stop. Lagay natin sa manual. So, bandar na yung natin. So, naka-manual tayo ha. Manual. Ito yung manual natin. So, stop natin. Lagay natin sa auto. So, hindi pa siya umandar ha. So, hindi umandar yung motor natin. So, wala pa siyang hindi pa umandar yung motor natin. So, ilalagay natin itong float switch. So, yan, umandar na siya. Tawad natin. Umubog yung float switch natin, namatay yung ating motor. Diba? Pag tinas natin, mabubuhay yung motor. So, yun lang mga kawairman. Simple installment lang natin. Maraming salamat. Bye-bye.